Naku po mga kababayan, bumaba ang approval at trust ratings ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. mga kababayan batay sa inilabas na survey ng Pulse Asia. Naku po, mula 50% noong Setyembre, bumaba sa 48% ang performance rating ng Pangulo nitong Nobyembre mga kabayan. Nasa 47 na lang raw ang kanyang trust ratings mula sa 50% nitong nakaraang survey mga kabayan. Pero bakit 48 yung nilagay dito? Diba kabayan? Diba 20 ata to? Just kidding lang po mga kabayan ha. Yung mga taga-suporta ni PBBM ha. Pulse Asia ang nagsasabi mga kabayan ha, na bumaba. At samantala naman mga kababayan, nakakuha si Vice President Sara Duterte ng performance rating na 50% lang mula sa 60% at trust rating na 49% mula sa 61%. Ganun po ba mga kabayan? Tila bumaba? Pero hindi ha. Sa tingin ko tumaas ito mga kabayan. Tingnan nyo naman oh, di ba? Mas mataas pa rin kay Bipin. Kay President Bongbong Marcos Jr. kabayan. At etong si Cheese Escudero naman ay may 53% at 51% na trust rating kabayan. Ganun ba? At itong si House Speaker mga kabayan. Approval 25% at saka trust ratings 21%. Di pa rin tumaas mga kabayan? Di ba nabigyan? Naku po mga kabayan oh. So mukhang isang patunay lang to mga kabayan na kahit diba, anong gagawin nila kay BP Inday ay no effect pa rin mga kabayan sa mga taga-suporta nito. Diba po? O mantakin mo kabayan, diba? Ipina-impeach na, halos lahat na. O dinamay pa pati pamilya mga kabayan. Pangulong Duterte, diba? Kakasuhan na ngayong buwan na raw. Di umano? Naku po kabayan, pero eto pa rin. Naku po. Mas mataas pa sa Pangulo. At Madam Maharlika mga kababayan, may good news ukol sa kanyang panaginip. Napanaginipan niya di umano na si BP Inday ay naging presidente na ng ating bansa. Naku po mga kababayan. Mukhang patungo na tayo dyan madam ah. Iba po mga kababayan. Iyeto, pakinggan natin si Madam Maharlika. Okay na naginip na naman ako. Alright? 'Di ba? Pangilang panaginip na to, pangatlo. Kasi may kausap ko yung friend ko kanina na sobrang supporter ni Inday Sara at ni Bangag. Sabi ko, uy friend, sabi ko na naginip na naman ako. So ito yung panaginip ko. Sabi ko sa kanya, 'di ba dati nung baliw na baliw tayo kay Bangag, budol na budol tayo. Never naman ako na naginip, hindi ko naman sila napanaginipan. Pero this time, yung panaginip ko, napakaganda, maaliwalas. Kasi yung una kong panaginip, ginorgor ko, pangatlo na yata ito panaginip. Ginorgo, parang pangatlo. Tiyan mo yung mga panaginip kasi nakakalimutan, bubuti na lang binablog natin para hindi natin makalimutan. Kanina ako na naginip. So, yung unang panaginip natin, di ba, may parang, yung natatandaan ko sa panaginip ko, yung ginorgor ko si Lisa Tanas, at saka si Bangag, yung inikot ko yung julo nila, remember that? Then may nag-interpret nun, si Attorney Nick, alright? Then yung isa kong panaginip, yung may sumirit na dugo dito kay Bangag, na parang somewhere in Baguio or Alaska kami, di ba? Na bigla siyang nag-show up, remember that? Na sumirit yung dugo dito sa liig niya. I wish totoo, no? Remember that? So kailangan ko ikwento ang panaginip ko para hindi ko makalimutan. Kahanina, mga palangga, eto ang panaginip ko, nasa bar daw ako. Okay? Habang nasa bar ako, kumakain-kain ako, aminam ako. At yung bar sa University Belt, sa school kung saan nag-aaral ako nung ako'y college days,
'Diba? Shout out kay Mang Tony, pero wala na si Mang Tony back in the day. Binalikan ko. Umuwi ako ng Pilipinas, wala na yung kanyang parang karinderya doon sa school. So ngayon, habang kumakain daw ako mga kababayan, eto habang kumakain-kain, nagkain-kain ako, nag-inom-inom, ang lola ninyo, nag-StreamYard tayong ganito. Tapos all of a sudden, biglang may nag-show up sa isang window na mga Muslim brothers natin na para na may pagtitipon, isang malaking malawak na pagtitipon. Ang daming tao. Wala akong nakita mga placards or whatever, pero sobrang dami ng tao na ang saya. Okay? Nakita ko si mga naka yung suot na ating mga Muslim brothers and sisters. Ang dami nila. Tapos bigla sa kabilang window, parang ganito, lumabas si Pangulong Duterte. Alam mo yung typical na Duterte. Lumabas si Pangulong Duterte sa kabilang window na naglalakad siya, kumakain daw siya ng ewan, kinakain niya, cornic ba, umani. Sabi ko, bakit na dito si PRRD? Hindi ko naman siya in-invite dito sa vlog na to. Sabi ko, nakikita ng tao, tingnan mo, parang hindi tayo narinig ni PRRD, cool lang siya, kumakain na siya ng cornic. So yun yung nakita ko sa screen ng ating vlog. Alam naman ang panaginip talagang medyo magulo ang setting. So ngayon, yung setting para siyang isang sagradong lugar. Yung nakita ko sobrang daming tao. Hindi ko siya maipaliwanag. Pero habang kumakain ako mga palangga, bigla may dumating na babae na tinatawag ako. Sabi sa akin, binibining Maharlika, pinapatawag ka ni President Sara Duterte. Sa panaginip ko, presidente si Inday, hindi siya vice president. Tapos doon, sa panaginip ko, wala din sa isipan ko na VP si Sara. Basta yung setup ng panaginip is president. Tapos sabi daw ng babae, sabi niya, pinapatawag ka ni Inday, bitbitin mo yung mga bata. Sabi niya, bitbitin mo yung bata kasi bibigyan daw ng regalo. So ngayon, nagbibit ako ng bata, 3. Parang yung isa kaedad ng apo ko, pero hindi apo ko yung bitbit ko eh. 3 bata, sabi ng babae, sabi niya, pumasok ka dyan sa bahay na yan, nandyan si Inday nag-iintay sa'yo. Si President Duterte, President Inday Duterte, sabi niya ganon. So pumasok ako sa bahay kailangan ko tayo kwento sa inyo kasi nakakalimut, ang mga panaginip nakakalimutan eh. Diba dapat i-document. So habang papasok daw ako, nakita ko, yung tao ang saya-saya. Parang fiesta. Tapos pero yung bahay payak. So, from that setup, recto, din yung mga tao, hindi ko alam, parang doon sa screen, di ba? Mga Muslim brothers and sisters, sagrado din ang transition doon sa bahay na parang fiesta, parang probinsya, parang Davao, yung bahay ng aking in-law sa Davao, nakapunta ako dyan, yung mga lumang bahay ng lalaki na parang may mga multo. So anyway, so pumasok na daw ako, nakita ko si Inday nakahiga sa katre, typical na katre ng mga katulad natin, yung kawayan na katre. Nakita ko daw yung pa ni President Inday Sara, kumikis-kis-kis-kis ng kulambo. Alam mo yon, yung kinikis-kis na yung pa niya, nakasmile siya. Nakasmile siya ng bonggang-bongga, hindi siya nagsasalta. Pero dun sa panaginip ko, isa lang yung tandaan ko na nagsalta. Sabi daw, pagpasok niya, sabi niya sa akin, sabi niya ng ganun, ikaw luka-luka ka, sabi niya nakakatawa ka, sabi ganun sa akin. Tapos ako daw, ang dami kong sinasabi, alam mo na ako maingay, daldal ako ng daldal. Kung ano na pinagsasabi ko, tapos, hindi, tinanong pa daw niya ako, so anong gusto niyong regalo? Sabi ganun sa akin, kalendaryo. Mahawi siguro na nag-uusap tayo tungkol sa kalendaryo. Sabi niya sa akin, anong gusto niyong regalo? Tapos sabi niya kalendaryo o poster? Ang pinili ko daw poster. Sabi ko basta Mrs. President, merong signature mo, okay na ako doon. Tapos sabi niya, sige, sabi nga, may tinawag siyang, yung babae pa tinawag niya, sige, bigyan mo to ng kalendaryo. Tapos mega smile si Inday. Tapos ngayon, ako ang dami kong sinasabi, pero sa panaginip, hindi ko na matandaan kung ano yung sinabi ko. Pero eto ang talagang natanda ko. Sabi ko sa kanya, wala ko ibang hihilingin sa'yo, Mrs. President. Sabi ko na ganon. Hindi pwede na presidente ka, wala kang gagawin sa mga bangag na ito. Gurgurin mo silang lahat. Sabi ko sa kanya, gurgurin mo at hindi na muli pang makapagnakaw. Yung mga sinasabi natin dito, makapagnakaw, makapag-bribe, makapaglahat ng mga kahayupan nila. Mega smile lang si Inday. Nakasmile siya, wala sang sagot. Tapos yung kama, yung katre na kawayan, bamboo, made of bamboo,
very probinsya, facing sa kalsada, alam niyo parang infinity pool, facing sa kalsada na may dumadaan na mga tricycle drivers, baka si si Ferdinand Dolosa, yung palangga ko na tricycle driver, baka ikaw yun palangga, nasa panig. Ang dami, tapos sabi ko daw kay Inday, sabi ko, Mrs. President, sabi ko, wag kang umarap sa, naka-face sa kalsada, baka ma-riding in tandem ka ng mga bangag. Tapos naka-smile pa rin siya ng bonggang-bongga. Tapos, ngayon, sabi nung tawag dito, nung babaeng tumawag sa akin, 'di ba? Nasa bar daw akong ganyan sa panaginip ko. Sabi niya, wag po kayo mag-alala, Miss Maharlika, ligtas po si Mrs. President. Nagising na ako, palangga. Ano ibig sabihin na naman 'yon? Attorney Nick, interpret mo nga. Yung kaibigan ko, in-interpret niya. Sabi niya, I think yung tungkol sa maraming tao, may mga nagwewelga, baka talagang may parating na malaking welga. At yung mga bata, baka symbolism yon na yung mga bata binigyan ng regalo, pero actually dun sa panaginip, ang binigay sa amin is poster, walang candy or something. So sabi ni Palangga, nung friend na kausap ko, sabi niya, I think that's nagsisimbolo yan sa pag-asa ng mga bata. Sabi niya, pag-asa ng bayan. At yung nag-live stream ka, ginagawa ko naman yun, di ba? At yung mga Muslim brothers at saka si Pangulong Duterte, baka si Pangulong Duterte, sabi niya, cool naman talaga, patawa-tawa lang, baka biglang, oh boom, ayan na kayo, wala na kayo, parang ganon. So anyway, I don't know, pero I swear to God, mga palangga, nung sinuportahan ko sila bangag since 2015, nung simula ako nag-vlog, never ko silang napanaginipan ng ganito. Ngayon, ano ang signales ng panaginip na ito? Dahil ba't everyday nagsasalita ako dito? Everyday naman nagsasalita ako noong 2015, pero hindi ako nanaginip. Pero ganun pa man, ang napakaganda dun sa panaginip ko ay sana mag-manifest, sabi ni Blue Star. Kaya gusto ko ikwento sa iyo kasi makakalimutan ko to eh. Makakalimutan mo to, di ba? Yung panaginip, nakakalimutan mo. Sabi ni Constance, I interpret that as regime change as well. Yun din yung sa akin. Kasi 'di ba yung unang panaginip ko na sabi ko ang dami-daming tao na parang nagwewelga, remember that? Tapos this time malinaw na Mrs. President siya, tapos naka-smile lang siya. Basta ang sinabi lang niya talaga yung ikaw loka-loka ka, sabi gano'n, nakakatawa ka. Then anong gusto mong regalo? Kalendaryo or poster? So yun, may mga bata, may mga tao, may drinking session. Ako'y nagdidig, fiesta. Fiesta is celebration. Maybe that's about it. I don't know kung sino pang magaling mag-interpret dito. But ganun pa man, mga palang, hindi lang yun. So nangyayaring actually, may nakarating din sa atin na magaganap, pero wag na natin sabihin muna. Kasi alam mo naman si Lisa Tanas at si Bangag Jr., may nakatoka silang computer na nanonood na mga troll sila o sila mismo na nag-aabang dito o may habang nagiinom sila, pupulburon sila, ay nakaabang dito sa ating mga pinagsasabi. Kaya hindi muna natin sabihin yung ating mga plano. Kaya abangan ninyo, magiging presidente ba si Inday Sara sa 2025? I think Maui, you posted na, hindi ko napanood, pero sabi according to Princess Maui's post, na sinabi daw ni Trillanes na kailangan, basta ang konteksto, kailangan ma-impeach si Inday Sara, or else si Bangag ang matatanggal. Tama ba? Sinabi niya ba yan? Miss Vivian, Merry Christmas sa inyong lahat. Yes, 2025, Sara ang ating presidente. Presidente siya eh. Ano ba kaya yung panaginip? Alam mo, parang gusto ko na lang laging managinip. Parang ang saya-saya ng panaginip ko. Ito yung panaginip ko, masaya. Nakaraan, ginurgur ko yung ulo ni Lisa Tanas at saka ni Bangag. Di ba? Naalala mo yon, yung niligtas ako ng isang Diyos, ang artista. Di ba? O yun, naalala ko yung panaginip na yun. Pero ganun pa man, mga palangga, ito yung mga kailangan yung isaalang-alang kung ano ang nangyayari ngayon sa ating bayan. Tignan mo na lang yung sa budget na yan. Di ba? Yung sa budget na yan, na magkakasabwat sila. At kung matino kasi ang presidente, which hindi talaga matino, di ba? Ang isi-secure niya, yung ipaprioritize niya talaga kayo. Yung budget na yan, mga kababayan, yan talagang dapat isaalang-alang, hindi ng mga Congress, lower and upper, para sa inyo.
Kaso tignan nyo ang budget para lang sa kanila. Napupunta lang sa ayuda, pangawat, at kung ano-ano pa. Di ba? Isisiguro yan ng presidente kung hindi bangag. Ang mga pondo ay mapupunta sa mga proyektong, tamang proyekto, sa kalusugan, sa edukasyon, sa infrastruktura, paulit-ulit lang yan. Kahit na 100 years from now, o 100 years later, 100 years before, ganun pa rin ang tema ng prioridad ng isang leader. Kaso wala tayong leader. Kaya nga siguro nananaginip na lang si Maharlika dito lagi, baka pinapaalala sa atin. Baka ito'y mga sinyalis na Maharlika, mga palangga, konting kembot na lang. Okay? Dahil ang presidente ninyo ay malapit ng magurgor, pwedeng, sabi ko nga, masobrahan sa kanyang pulboronic activity. Sinabi daw, sabi ni Murakamo, sinabi daw ni Trililing. Balik Duterte sa palasyo, sabi ni Roma Rose. Kawawa talaga kasi magkakasabot sila mga palangga. Speaker of the House, ang mga huwad committee, although hindi naman lahat yan kasabot nila, di ba? Ngayon, paulit-ulitin natin na imbis itong mga hinayupak na to, katulad ni Bangag, ay talagang titignan niya itong kung saan dapat bago niya permahan o itong pondo na ito, di ba, may gabay niya, may gabay nilang lahat dahil sila nga ay mga leader. So, well, they're not leaders, they are crooks. They are kawatan. Ngayon, ito, by the way, yung katulad ni, sino to? Ni Abanting Boydila, na nagsalta siya, ano yon, Joey, si Joey, nakatawa kay Joey. Joey, anong sinabi ni, well, napanood ko yung video na sinasabi ni Abante na sa Maynila daw, na nasasakupan niya Santa Ana, Santa Mesa, ay zero or drug-free na daw. My God, wala daw nagtupupulburon. Butang ina, sa Malacanang mismo, nagsisesyon sila, hoy, Abante, yung buha ka ng inang kawatan kang hinayupak, kang sana kunin ka na ng bulok na bulate. Ay, hindi, dapat pala malakas na bulate para bonggang-bongga. Okay? Mamatay siya, makikita matigas na si Budol, kaya third mensahe mangyayari, sabi ni Lalaine. Alam mo, I hope talaga mag-manifest talaga yon, palangga, Cynthia from San Diego. Thank you, palangga. So ngayon, ito na nga yung sinasabi natin sa inyo mga kababayan. Lahat sila, puro mga kasinungalingan. Dahil wala nang ginawa, kundi magtutok sila kung paano nila nakawin ang pera ng bayan. Ang pinakamahalagang proyekto, ang edukasyon at ang kalusugan at yung infra, sabi ko nga, dyan lang naman iikot ka, jobs. Pag may infra, may jobs. 'Di ba? May trabaho. Kapag maayos ang pangatawan, may trabaho, malakas, magkakaroon ng pera. Pag may maayos na edukasyon, tatalino ang mga tao, magkakapera, hindi na maghihirap sa buhay nila dahil kaya nilang bumili ng mga pagkain at sa kanilang mga bills at syempre pababayan ang presyo. Doon lang naman tayo uulit-ulit mga kababayan Pero tignan nyo ang nangyayari ngayon. It's good na merong social media, although pilit tayong ginugurgur dito. Ginugurgur tayo, gusto tayong tinatakpan na tayo, binubusalan na lahat ang bibig natin na ang tema ng ating pananawagan dito ay what? Anong pananawagan natin? 'Di ba? Transparency and accountability. So dahil wala sila noon, wala sila, lahat ng mga inayupak na yan, ngayon tayo ay nagsasalta dito. Dapat nga, sabi ko nga, kung pinailan nila ng impeachment, si Inday Sara for the third time, mga pari pa ang mga kasabwat. Bakit hindi failan ng kaso itong si Bangag? I mean, ng impeachment si Bangag. Well, siguro baka hindi na lang yun ang inaantay kasi based on my panaginip, baka naman malapit na. Kaya wag din tayo magsawa. I know, I have friends na nagme-message sa akin, Maharlika, nakakasawa na, nakakapagod na, ayaw ko na, may mga ganun. Sabi ko, huwag ka mapagod. Kasi, kapag kayo ay napagod at kayo ay nagsawa, panalo sila. Imagine nyo kung lahat tayo tahimik. Lalo silang magbe-fiesta. Lalo silang mamamayagpag. Lalo nilang uubusin ang pera ninyo. Malulubog tayong lahat sa utang ang Pilipinas. Samantalang yung mga inuutang ng Pilipinas ay napupunta sa kanilang lahat. So, huwag kayong mapagod mga palangga. So, ngayon, ito nga yung sinasabi natin dito. Okay? Recently, nagsalita yung mga retired generals.
Actually, meron na akong information na nakuha from the generals. Hindi ko na lang sasabihin sa inyo kung retired and what. But magandang mensahe. But I cannot share it with you right now. Pero ito mga retired generals na umaalma sila, na magpapalit na nananawagan sila kay Bangag at dito sa mga kongresistang mga budol, lahat sila natignan ang budget, yung budget sa AFP na binawasan, education, yun ang the common thing na pinag-uusapan ngayon. I think nagpakalat sila ng mga manifesto kung saan pumirma yung mga retired generals na hindi sila sang-ayon sa ginagawa ng bangag na gobyerno. Ang sa akin lang, sa mga retired generals, gamitin niyo po ang lahat ng inyong lakas, ang lahat ng inyong mga koneksyon, kapangyarihan para tapusin na ang bangag na administrasyon. Narinig nyo naman. Look at, who's that? Si PhilHealth, yung PhilHealth head na si Ledesma. Diba? September pa pala niya sinabi yon mismo sa was it September o this year na binanggit niya na sino ba naman siya para hindi sumunod sa pag-transfer ng 89.9 billion or 90 billion pondo supposedly sa PhilHealth, 'di ba, na inilipat sa DPWH, inilipat sa ibang inilipat sa ibang mga ahensya ng gobyerno. So, sino daw ba siya para hindi sumunod kay Bangag? So, ibig sabihin, tama, yung sinabi ni Dr. Liachon nung isang araw na narinig niya mismo na sinabihan ni Erbosa, itong si PhilHealth head, na ilipat mo yung perang yan. So, sino ngayon ang magkakasundo dito? Sino magkakasabwat pala? Magkakasabwat sila. Kaya kayong mga retired men and women in uniform, even yung hindi kayo retired, tama na yung mga manifesto na yan. Kailangan namin ng aksyon. At yung mga nagsasalta, yung mga, ito lang, gusto kong sabihin, wag na lang sila pangalanan. Kasi over sa mga kandidato ni Bangag, I will go sa mga kandidato ni Pangulong Duterte. O sa mga kandidato ng mga natin. O basta wag lang yung kandidato. But ang sa akin lang, yun naman yung stand ko sa mga yan. Ang sa akin lang, wag kayong talawan. Huwag kayong puro parinig. Puro generic. Pangalanan ninyo. Ako nga, harap-harapan, pinapangalanan ko. Kayo, mga politician, wala ba kayong bayad? Di ba? Hindi ako bibilib sa inyo kung puro kayo pahaging. Blind item. Anong kaputahan yan? Di ba? So, wala, umaasa. Umaasa na yung, wala kayo. Right. Umaasa yung taong bayan sa inyo. So, huwag na kayong magpapasakalye. Hindi na yan kailangan ng taong bayan ang pasakalye, mga palangga. Yung magpo-post ka na kada tinutuligsa mo yung government, pero hindi mo kayang pangalanan, wala kang balls.